Bagong teleserye sa politika nagsisimula na. Ngayon pa lang, kaabang-abang na ang gaganaping midterm elections sa susunod na taon. Lalo pa nga at tatlong Duterte, ang dating Pangulong Digong at dalawa niyang anak na lalaki na sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte at Mayor Sebastian Duterte ang nagpahayag ng kahandaan sa pagtakbo bilang mga senador. Kung sa bagay, karapatan naman ito ng bawat isang kwalipikadong mamamayan na tumakbo sa halalan sa posisyong kanilang hinahangad. Exciting, ika nga. Mukhang dito na naman magbubukas ang bagong teleserye sa politika sa bansa. May ilang eksperto ang nagsabi na ang aksyon ng pamilya Duterte ay pagpapakita ng show of force matapos nga silang tumiwalag sa unit team kasunod pa ng pagbibitiw ni VP Sara Duterte sa gabinete ni PBBM. May nagsabi naman na baka ito ay strategy ng pamilya, lalo pa nga at tila maagang inihayag na si Mayor Baste ang patatakbuhin sa panguluhan sa national election sa 2028 na lubhang napakalayo pa. Habang si VP Sara ay babalik sa pagtakbo bilang mayor. Marami pang mga kaganapan ang inaantabayanan, kaya nga na masasabing talagang exciting kada may halalan sa bansa. Antabay tayo sa susunod na kabanata. Yan yung mga balita sa politika dito sa ating bansa. Ang tatlong Duterte ay nagsabi na kakandidato sila bilang senador. Pero sabi naman ni Digong ay hindi naman daw. Yun ang mga balibalita ngayon. Kaya hindi natin alam kung anong katotohanan sa kanilang mga sinasabi ngayon. Kaya dapat abangan natin. Dahil nangyari na to noong 2016 kung saan sabi niya hindi siya kakandidatong presidente pero biglang tumakbo. At yung 2022 naman, ganun din si VP Sara. Kaya hindi natin alam kung maniniwala pa ba tayo sa kanila o dapat nang itigil ang kanilang mga ginagawa dahil unang-una marami na ring kaguluhan na nagaganap sa ating bansa na isa na dyan yung pamumulitika. Kaya dapat iwasan na yan. Walang maitutulong sa ating bayan ng pamumulitika lang.